Capricorn, may nagbabago sa buhay mo at hindi ito maingay o dramatic. Tahimik ito, sinadya at napakalakas. Matagal kang nagbitbit ng responsibilidad na walang palakpak, pagsisikap na walang pagkilala, at pananampalatayang walang patunay. Naisip mo kung nakalimutan ba ng universo ang mga sakripisyo mo? Pero paano kung ang pagkaantala ay proteksyon? Paano kung bawat saradong pinto ay pag-aayos ng tadhana para itapat ka sa mas malaking gantimpala? Sa ngayon, may mga puwersang hindi mo nakikita na unti-unting inaayos ang mga bagay pabor sa'yo. Isang biyayang pinansyal ang papalapit, hindi dahil sa tsamba, kundi dahil itinadhana. Dumating ang sandaling ito dahil tumibay ka kahit may mga umalis at sumuko. Paniwalaan mo ang mensaheng ito at manatiling bukas sa pagtanggap. Capricorn, natagpuan ka ng mensaheng ito sa panahong ang pagtitiis ay halos mas mabigat pa kaysa pag-asa. Ilang taon kang nagbuo, nagplano, at nabuhay sa gitna ng laban, madalas tahimik lang. Habang ang iba parang umuusad ng madali, nanatili kang disiplinado, naniniwalang balang araw gagantimpalaan ang tuloy-tuloy na pagsisikap. Ang hindi mo napansin, binabantayan ng universo ang bawat pinili mo, bawat sakripisyong tinanggap mo, at bawat pagkakataong pinili mo ang responsibilidad kaysa ginhawa. Hindi ito basta random na yugto sa buhay mo. Isa itong turning point na hinubog ng tamang oras, hindi ng pagkaantala. Ngayon, nagsisimula ng gumalaw ang enerhiya sa paligid mo, lalo na sa mga bagay na konektado sa katatagan at pananalapi. Maaaring dumating ang mga oportunidad ng tahimik, nakabalot sa tila ordinaryong sandali, pero may dala silang lakas para baguhin ang direksyon ng landas mo. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano ang pagtitiis ay nagiging kasaganaan kapag ang tadhana mismo ang nagpasya na tama na ang oras. Iyan ay tahimik na paghihintay. Capricorn, may mahabang yugto sa buhay mo na parang napakabagal ng progreso, masakit sa pakiramdam, at minsan nakakapanlumo. Gigising ka araw-araw na may pasan na responsibilidad na hindi nakikita ng iba. Mga bayarin, mga inaasahan, pangangailangan ng pamilya, mga pangarap na hindi pa tapos, lahat ng iyon ay tahimik na nakaatang sa balikat mo. Bihira kang humingi ng tulong, hindi dahil hindi mo kailangan, kundi dahil naniwala kang ang tunay na lakas ay pagtitiis. Habang ang iba mainay magreklamo, pinili mo ang katahimikan. Habang ang iba sumusuko, nanatili ka. At sa mga gabing tahimik, madalas mo ring tinatanong ang sarili mo, kung dadalhin ba talaga ng lahat ng pagsisikap na ito sa isang makabuluhang lugar. May mga panahong parang ang pag-asa ay nasa malayo. Nakita mong dumadaan ang mga oportunidad, hindi dahil kulang ka sa kakayahan, kundi dahil parang hindi kailanman pumapabor sa iyo ang timing. Natuto kang maging mapagtiis, hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. Bawat pagkaantala nagturo sa iyo ng disiplina. Bawat pagkadismaya nagturo sa iyo ng pagpipigil. Unti-unti, nang hindi mo namamalayan, hinuhubog ka pala para maging taong kayang humawak ng kasaganaan nang hindi nawawala sa balanse. Mas bumigat pa ang paghihintay dahil sa pakiramdam na hindi ka nakikita. Akala ng mga tao okay ka lang kasi hindi ka nagrereklamo. Iniisip nilang matatag ka kasi hindi ka bumabagsak sa harap nila. Pero sa loob-loob mo may mga alinlangan. Naisip mo kung mali ba ang pagiging maingat, ang pagiging responsable, at ang pag-isip ng pangmatagalan sa mundong parang mas pinapaboran ang shortcuts at ingay. Pero ang tahimik na panahong ito ay hindi kailanman naging walang laman. Paghahanda ito. Habang parang walang nagbabago sa ibabaw, may makapangyarihang nabubuo sa loob mo. Lumalim ang pag-isip mo. Luminaw ang mga halaga mo. Natutunan mo ang kaibahan ng pansamantalang ginhawa at pangmatagalang seguridad. Itinuturo ng universo ang pagtitiis, hindi para parusahan ka, kundi para ihanda ka. Bawat hakbang mo sa tahimik na pakikibaka na ito ay naglatag ng pundasyon. Sa tuwing pinipili mo ang disiplina kaysa padalos-dalos, mas pinatitibay mo ang pundasyong iyon. At ngayon, kapag binalikan mo, baka mapagtanto mo, hindi na sayang ang tahimik na paghihintay. Ito mismo ang dahilan kung bakit handa ka na sa susunod. Dahil ang mga biyayang papalapit sa buhay mo ay nangangailangan ng lakas, karunungan, at kontrol sa emosyon, mga katangiang pinagpaguran mo sa mga sandaling walang nakapansin. Mahirap ang kabanatang ito. Pero kailangan ito. Iyan nakatagong pagbabago ay enerhiya. Capricorn, habang nakatuon ka sa pag-survive at manatiling nakalutang, may isang banayad na pagbabago palang nagsimulang gumalaw sa paligid mo. Hindi ito nangyari sa isang dramatikong sandali. Walang announcement, walang malinaw na senyales na nagsasabing ayos na ang lahat.
Sa halip, tahimik ang paglipat, halos hindi napapansin, parang pag-ikot ng alon sa ilalim ng kalmadong tubig. Baka naramdaman mo ito bilang pagkabalisa, bigla ang pagnanais na muling pag-isipan ang mga plano mo, o pakiramdam na parang hindi na tama ang manatili sa parehong sitwasyon. Hindi ito kalituhan. Ito ay alignment. Nagsimulang mag-ayos ang enerhiya sa pananalapi at katatagan mo noong tumigil ka sa kakahabol at nagsimulang magtiwala sa sarili mong pacing. May lumitaw na maliliit na palatandaan, mga usapang hindi inaasahan, mga ideyang biglang sumulpot, mga pagkakataong sa unay mukhang ordinaryo lang. Baka binaliwala mo pa ang ilan, akala mo sa gabal lang o simpleng tsamba. Pero sa panahong ito, walang random. Sinusubok ng universo ang awareness mo. Tinitingnan nito kung kumikilos ka pa ba mula sa takot, o handa ka na bang umusad mula sa kumpiyansa. Ang mga naunang delay ay nagturo sa iyo ng pag-ingat. Ngayon, ang pagbabago ay nag-aanyaya ng tapang. Ang mga taong pumapasok sa buhay mo sa yugtong ito ay may dahilan. Ang mga pagkakataong lumilitaw ngayon ay may bigat. Pati ang mga hadlang ay iba na, hindi na sila humaharang, ginagabayan ka nila. Mapapansin mo rin na ang mga dating alalahanin ay hindi na kumokontrol sa mga desisyon mo tulad ng dati. Mas strategic ka nang mag-isip, mas nakikita mo ang mga posibilidad kung saan dati puro panganib lang ang nakikita mo. Iyan ang malinaw na senyales ng paglago. Ang enerhiya ng pera ay tumutugon sa linaw at disiplina, at nabuo mo na ang dalawang iyon sa pamamagitan ng karanasan. Ang nakatagong paglipat na ito ay may dala ring panloob na katahimikan. Hindi ka na desperado sa pagbabago. Handa ka na para rito. At mahalaga ang pagkakaibang iyon. Kapag ang kasaganaan lumalapit sa taong desperado, madalas mabilis din itong umaalis. Pero kapag lumalapit ito sa taong grounded, nanatili ito. Sa ngayon, may mga pintuang dahan-dahang nagbubukas, hindi sabay-sabay, kundi isa-isa. Bawat hakbang pasulong ay mararamdaman mong natural, hindi pinipilit. At habang umuusad ka, marirealize mo, hindi kailanman nalate ang universo, hinihintay lang nito ang sandaling sapat na ang lakas mo para tanggapin ang para sa'yo talaga. Palapit din Van biyayang pinansyal. Capricorn, dito na nagsisimulang mag-iba ang tono ng kwento. Pagkatapos ng mahabang paghihintay at ng tahimik na paglipat sa loob mo, ang enerhiya sa pera at katatagan ay gumagalaw na papunta sa iyo, sa totoong paraan. Hindi ito himalang biglang babagsak mula sa langit, kundi isang oportunidad na hinubog ng lahat ng pinagdaanan mo. Ang paparating ay konektado sa pagsisikap, pagtitiis, at mga desisyong ginawa mo noon pa, bago mo pa nakita ang tunay nilang halaga. Ang biyayang ito ay hindi dumarating ng maingay. Dumadating ito ng kalmado, madalas nakatago sa tila ordinaryong bagay. Isang pag-uusap na magpapasiklab ng ideya. Isang alok na medyo nakakailang pero may pangako. Isang pagkakataong pumasok sa papel o responsibilidad na dati mong inakala na hindi ka pa handa. Ang kaibahan ngayon, handa ka na kahit may bulong pa ng pagdududa. Mapapansin mo rin na ang mga desisyong may kinalaman sa pera ay biglang nagiging mas malinaw. Kung saan dati may kalituhan, ngayon may direksyon. Kung saan dati takot ang humahadlang, ngayon may tapang na may kasamang pag-ingat. Dahil hindi ka na sinusubok ng universo sa pagtitiis, tumutugon na ito sa pagtitiis mo. Ang mga pintuang bumubukas ngayon ay hindi girsay lang. Sinadya sila. May dala ring aral ang biyayang ito. Inaanyayahan ka nitong magtiwala sa instinct mo nang hindi iniiwan ang disiplina mo. Capricorn, likas kang maingat at pinrotektahan ka ng pagiging maingat na yan. Pero ngayon, kailangan ng balanse. Hindi pa dalos-dalos, kundi kumpiyansang paggalaw. Hindi ka pinapakiusapan ng universo na magsugal. Pinapakiusapan ka nitong humakbang kapag tama ang timing, even kung hindi pa ganap nakita ang magiging resulta. Maaaring ang pagbuti sa pananalapi ay dumating sa anyo ng steady na paglago, hindi bigla ang pagsabog. O maaaring dumating ito ng hindi inaasahan, bilang tulong, pagkilala, o pagkakataong lulutas sa matagal ng pasanin. Alin man doon, may isang bagay na tiyak, babaguhin nito ang paraan ng paghinga mo. Magdadala ito ng ginhawa. Ibinabalik nito ang dignidad mo. Pinapaalala nitong hindi kailanman naging invisible ang pagsisikap mo. At ang pinakamakapangyarihan dito ay hindi lang ang pera, kundi ang ibig sabihin nito. Seguridad. Kalayaan pumili. Kakayahang magplano ng walang takot. Kakayahang tumulong sa iba nang hindi inuubos ang sarili mo. Kaya naghintay ang biyaya. Dahil kung dumating ito ng mas maaga, baka nalunod ka.
Pero kung darating ito ngayon, pinapalakas ka nito. Habang papalapit ang enerhiya, bantayan mo kung paano ka nagsasalita tungkol sa pera, paano mo iniisip ang halaga mo, at paano ka tumutugon sa oportunidad. Nakikinig ang kasaganaan. Sinusundan nito ang kumpiyansa, hindi ang desperasyon. At ngayon, Capricorn, nasa lugar ka na kung saan napalitan na ng kumpiyansa ang puro survival. Hindi ka ginagantimpalaan ng universo dahil sa iisang magandang desisyon. Tumutugon ito sa buong buhay na tahimik mong katatagan. Bakit karapat-dapat Capricorn na biyayang Capricorn, ang biyayang ito ay hindi dumarating dahil sa aksidente, at hindi rin ito ibinibigay sa iyo dahil sa awa. Dumadating ito dahil pinagtrabahuhan mo sa mga paraang bihirang makita ng iba. Pinili mo ang responsibilidad habang ang iba pinili ang pag-iwas. Nanatili kang consistent kahit nawala na ang motivation. Dahan-dahan kang nagpatayo, maingat, sinadya, at may direksyon, kahit tinutukso ka ng shortcuts. At ang disiplina na yon ang humubog sa iyo bilang taong nauunawaan ang tunay na halaga ng katatagan, hindi lang ng yaman. Maaga kang natuto ng mahihirap na aral. Natuklasan mo na walang bagay na makabuluhan ang tumatagal kung walang istruktura, pagtitiis, at sakripisyo. Habang ang iba umaasa sa swerte, ikaw umaasa sa pagsisikap. Habang ang iba naghihintay na may sumagip, natutunan mong tumayo sa sarili mong paa. Kaya ang pera, para sa'yo, hindi obsession, respeto. Hindi mo tinitignan ang yaman bilang status. Tinitignan mo ito bilang seguridad, kalayaan, at kapayapaan ng isip. Nakikita ng universo ang pagkakaibang iyan. Hindi nagtatagal ang kasaganaan sa mga taong pabaya o padalos-dalos. Dumadaloy ito sa mga taong marunong ng balanse, responsibilidad, at pangmatagalang pag-isip. Capricorn, hinubog ka ng buhay mismo para humawak ng biyaya nang hindi ka nilalamon nito. Alam mo kung paano protektahan ang pinaghirapan mo. Alam mo kung paano palagin ang kung ano ang ibinigay sa'yo. Kahit noong may mga sandali kang nagduda sa sarili mo, hindi mo kailanman tinalikuran ang mga pinahahalagahan mo. Maaaring bumagal ka, pero hindi ka sumuko. Maaaring kinwestiyon mo ang timing, pero hindi mo kinwestiyon ang effort. Bihira ang ganitong consistency, at mahalaga ito. Kaya ngayon, palapit na ang gantimpala. Hindi dahil maingay kang humingi, kundi dahil tahimik mong pinatunayan na handa ka. Hindi nakakalimot ang universo sa disiplina. Hindi nito binabalewala ang sakripisyo. At hindi nito minamadali ang mga taong kailangang lumaki muna para mapantayan ang tadhana nila. Ang biyayang ito ay hindi binabago kung sino ka. Sa wakas, tinutugma lang nito ang lakas mo sa tamang oportunidad. Paano tanggapin yan biyaya? Capricorn, ang pagtanggap sa biyayang ito ay hindi tungkol sa pagpipilit ng resulta o sa paghabol ng pera ng may pagmamadali. Tungkol ito sa alignment sa pagkakatugma ng pinaniniwalaan mo, ng paraan ng pagkilos mo, at ng kung ano ang handa mong tanggapin sa buhay mo. Ginawa na ng universo ang bahagi nito sa pamamagitan ng paglikha ng oportunidad. Ngayon, ikaw naman ang papel mo ay makita ito at tumugon ng tama. Unang hakbang, bitawan ang paniniwalang kailangang may hirap muna bago ang gantimpala. Matagal mo nang pasan ang mindset na yan kaya ang gaan, minsan parang hindi pamilyar, minsan nakakailang pa. Kapag may dumating na maganda, natural sa'yo na questionin ito o ipagpaliban dahil sa pag-ingat. At lakas mo ang pagiging maingat. Pero sa sandaling ito, kailangan mong ipares iyon sa tiwala. Hindi bulag na tiwala, kundi tiwala sa paghahandang ginawa mo. Magbigay pansin sa mga ideyang paulit-ulit bumabalik sa isip mo. Magbigay pansin sa mga imbitasyong tamang-tama, ang pakiramdam pero may kaunting takot o kaba. Hindi ito mga pagsubok para takutin ka, mga senyales ito para gisingin ka. Sabihin mong sa paglago kahit bago ang daan. Hindi ka nagsisimula sa zero. Nagsisimula ka sa karanasan. Kailangan ng action pero dapat intentional. Gumawa ng mga hakbang na steady, hindi minamadali. I-update ang mga plano. Ayusin ang priorities. Putulin ang mga distractions na umuubos ng focus mo. Mas dumadaloy ang kasaganaan kapag malinaw at nakadireksyon ang enerhiya mo. Kasing halaga rin kung paano ka magsalita tungkol sa sarili mo at sa kinabukasan mo. Palitan ang pagdududa ng kalmadong kumpiyansa. Hindi mo kailangang i-announce ang mga plano mo o patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Sapat na ang tahimik na kasiguraduhan. Malakas ang tugon ng universo sa panloob na katatagan. At panghuli, payagan mo ang sarili mong tumanggap ng walang guilt.
Wala kang inaagaw sa iba. Pumapasok ka sa para sa'yo. Ang pagtanggap sa biyayang ito ay paggalang sa lahat ng effort na ibinigay mo noong pinakamabibigat ang kabanata ng buhay mo. Ganyan nagiging realidad ang alignment. Capricorn, tahimik ng hinahabi ng tadhana ang lahat sa paligid mo, kahit noong pakiramdam mo ay nakalimutan ka na. Bawat hakbang, bawat sakripisyo, bawat pag-aantala, wala ni isa roon ang nasayang. Hindi ka pinarurusahan, inihahanda ka. Hindi naging madali ang daang tinahak mo, pero naging banal ito. Hinubog ka nito para maging taong kayang humawak ng biyaya ng may karunungan at malinaw na layunin. Ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa pag-angat sa pera. Mas malalim ito, isang pagbabago kung saan ang kaluluwa mo ay sa wakas nakakahinga. Yung takot, hindi na siya ang nagdidikta ng desisyon mo. Yung survival, hindi na siya ang default mong mode. Ang buhay na nasa harap mo ay hindi itinatayo sa gulo, kundi sa linaw. Hindi sa swerte, kundi sa pagkakatugma sa alignment. At ngayon, may ibinubulong ang universo, banayad pero hindi maikakaila, handa ka na. Handa kang tumanggap. Handa kang manguna. Handa kang mabuhay sa bagong uri ng kapayapaan, yung kapayapaang dumarating kapag ang bagyo sa loob mo ay tuluyan ng humuhupa. Ang biyayang papasukan mo ay magiging pamilyar, dahil sa kaibuturan mo, alam mong noon pa man, para ka talaga sa mas higit pa. Hayaan mong paalalahanan ka ng huling mensaheng ito, ang nakalaan para sa'yo, hindi ka mamimiss. Ang nadelay, ngayon dumarating na. Ang ipinagkait, ngayon iniaalok na. At ang inakala mong wakas, isang banal na paghinto lang pala. Umarangkada ka hindi sa takot, kundi sa tahimik na kasiguraduhan. Bukas na ang pinto. Nagniningning na ang liwanag. At ang kailangan mo na lang gawin ngayon ay pumasok. Ito na ang panahon mo, Capricorn. Sa wakas, tinatawag ka na ng tadhana pauwi.